OMG! Hello mga kabibig! Stella Kimbo makukulong ng 6 na taon at magmulta ng milyones? Bakit si Stella Kimbo lang? Yung ibang pumirma? Nako mga kabibig, yan ang usap-usapan ngayon. Yan ang isang malaking tanong na kung saan na-curious ang mga tao sa sinabi ni Alvarez, mga kabini, Pantaleon Alvarez. Ano bang sinabi ni Pantaleon Alvarez kung bakit ang mga netizen ay naghanap talaga ng kung ilang taon ang pwedeng magstayhan ni Stella Kimbo at iba sa kulungan. Kaya talaga, no? So, eto kabibig, isi-share ko sa iyo. But before that, welcome to Kabibig. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta. So, eto na ang ating labak-labak. Grabe, windang na windang ang mga netizen sa pasabog ni Pantaleon Alvarez. Sabi ni Pantaleon Alvarez, magpasalamat tayo sa honesty ni Stella Kimbo. Yung pag-amin niya sa nangyari, inamin niyang nagkaroon ng falsification of legislative documents. Ang parusa dyan, pagkakulong ng presyon correctional kasama ang multa. Hala! So, yung pag-amin ni Stella Kimbo ay ebidensya na yun na pwede siyang isali sa demanda, na pwede siyang makulong, mga kabibig. Naku po, bad move ito ni Stella Kimbo. Baka naipit na si Stella Kimbo kabibig kasi siya na ngayon ang chairman ng committee. Ang ginawa naman ni Stella Kimbo kabibig ay dinipensahan lang niya kung ano ang dapat niyang depensahan at nag-explain naman siya na base sa ganito, sa ganyan, na ang technical staff ay may karapatan ding mag-fill in doon. Posible, di ba? Pero ang sinabi ni Salvador Panelo, Sal Panelo kabibig, tungkol dito ay kung maisali si Kimbo sa demanda, naku po. Yan na nga ang sinasabi natin, delikado talaga yung pag-amin ni Stella Kimbo. Naglagay ng blanco yan, isama yan. Isama dapat yan sa demanda. At dapat na ipakulong yung mga yan sapagkat ang ginagawa nila ay kinuha nila, inagaw nila ang kapangyarihan ng Kongreso na busisiin ang General Appropriations Bill bago ito padala sa Presidente. Yung mga inaprubahan ng dalawang sangay ng Congress, ang Senado at ang Kamara de Representante ay binago nila. Binago. Agoy. Paano mo ngayon sasabihin na yung pagbabagong yon ay hindi na ayon sa prosedimento sapagkat ilang tao lamang ang nagbago ng pinag-usapan at dinesisyonan ng dalawang sangay ng Kongreso. Kaya yung pong babaeng kongresistang yan, tandaan nyo, hindi dapat nakakaupo yung mga ganyang tao na may kapangyarihan kapagkat nakasalalay dyan. Yung mga pera ng bayan na maaaring malustay kung ang mga tiwaling opisyales ang iluluklok natin sa kapangyarihan. Yun, kabibig. Yun ang statement ni Sal Panelo na kung in case ba malaman natin na si Stella Kimbo ay isa sa mga nag-fill in, ay pwede siyang masali sa demanda. At yung sinabi naman ni Alvarez na si Stella Kimbo, yung pagiging honest niya, yung pag-amin niya ay pwede magkaroon ng kaso na falsification of legislative documents. At ang parusa, pagkakakulong. Paano yan mga kabibig? Meron ako nakitang video ba? Kayo nang bahalang humusga sa videong ito. Ito kasi nabasa ko. Yan nakabibig. Nakita ko Kay Showbiz. Kanino ba ito galing? Kay Robin Sweet Showbiz, mga kabibig. I-follow nyo at i-like nyo at i-subscribe nyo. So makinig tayo Falsification of legislative documents ang kasong kakaharapin ni Stella Kimbo. Sa kanyang kamakailang pagkumpirma, pinasalamatan ni Representative Alvarez si Acting Appropriations Chairman Stella Kimbo sa pag-amin
sa mga blankong bahagi sa BICAM report, ngunit binigyang diin na ang naturang anomalya ay may kaakibat na parusa. Ito pala mga kabibig ang parusa. Oo. Ito falsification of legislative documents. Section 4. Falsification of legislative, public, commercial, and private documents and wireless telegraph and telephone message. Article 170, falsification of legislative documents, the penalty of prison correctional in its maximum period and a fine not exceeding to 6,000 pesos pala shall be imposed upon any person who, with a proper authority, therefore alters any bill, resolution, or ordinance enacted or approved or pending approval by either House of Legislature or any provincial board of municipal council. Ito pa mga kabibig ha. Tingnan natin kung ano pa ang laman doon. Okay. Wait for our kabibig ha. Ito ang ibang laman kabibig. Present correctional, suspension, and destiro. The duration of the penalties of the present correctional, suspension, and destiro shall be from 6 months and 1 day to 6 years, except when suspension is imposed as an accessory penalty, in which case its duration shall be that of the principal penalty. So pwedeng hanggang 6 na taon mga kabibig. Naku po, kakayanin ni Stella Kimbo. Naku mga kabibig. Paano yan mga kabibig? Kung magkataon, kung magkatotoo na 6 na taon makukulong si Stella Kimbo. Well, hindi naman inamin na Stella Kimbo kabibig na siya ang nag-fill in, di ba? So, ang kaso na ito ay isinampa na ni Atty. Vic Rodriguez at ni Congressman Ungab sa Supreme Court. So, naghihintay sila sa kung ano ang maging resulta. Ito pa si Salvador Panelo, sinabi niya, Congressman Zaldico, pinalitan ng pinakamasamang mambabatas. Hala, grabe naman, pinakamasamang mambabatas si Stella Kimbo. So, eto kabibig ha, manood tayo kay Sal Panelo kung bakit niya nasabing pinakamasamang mambabatas si Stella Kimbo. Let's listen to this kabibig. Abay, madalian lamang na ambush interview sana ang hiling ng mga kasamahan natin sa media sa kanya. Mabilisan lang. Yung tanong kung totoo bang may blank items doon sa bicameral report. Abay, ang tagal at tumagal pa ng ilang araw bago ito lumabas, attorney. Baga hindi pa nakagawa ng script. Yung ilan sa ating mga netizen, baka gumagawa pa ng script. Siyempre, kasi pinag-usapan pa nila. Ano kayo magandang sagot dito? Masyado ng booking tayo. Nag-uusap sila, pero masama pa rin. Lalong napasama. Inamin mo, pagkatapos ang katwiran mo ay kabulastugan din. Di lalong napabaon sila sa kumunoy na kanilang nilikha. Pero attorney, itong latest na pahayag ni Congresswoman Stella Kimbo na inaamin niya, ina-acknowledge niya na mayroong mga blanco sa ipinasang BICAM report ay opposite doon sa sinabi mismo ni Senate President Escudero na walang blank items doon sa BICAM report. Paano na yan? Kaya nga, alam mo, yung mga nagsisinungaling, nahuhuli sila sa kanilang mga bibig. They weave. Yung tawag dito, yung spider, di ba? Gumagawa ng, yung gagamba. Gumagawa ng web. Kagagawa nila ng kasinungalingan. Nagbabanggaan tuloy lahat ng mga pinagsasabi nila. Kaya yan, kitang-kita tuloy ang ebidensya. Mga sinungaling talaga. Pero attorney, yung hinihintay ng ating mga kababayan dito, ano na po yung sana po sila Speaker Martin Romualdez, si Congressman Zaldico. Wala na yun, di ba? Pinalitan na ni Teacher Stella. Bakit daw hindi nagsasalita? Bakit si teacher o si Congresswoman Stella Kimbo yung nagsasalita ngayon? Sila man sana, yung sabi mo nga, may 4 na opisyal yung mataas during sa BICAM report nitong 2025 national budget nakasama.
Ang hindi nila pagsasalita, ibig sabihin, complicit sila. Kasama sila sa sabuatan ng paglalagay ng blanco. Ilagyan nila ng mga figures bago nila ipinadala kay Presidente Marcos Jr. Kaya dapat talaga, buti naman itong si Congressman Ongabe, tinanggap na yung hamon natin na dapat siya manguna. Correct. Tama. Para samahan naman siya ng mga ibang senador Correct. at mga kongresista. Yung may mga natitira pang prinsipyo para yung mga boses nila na nanahimik ng matagal na panahon. Opo. Attorney, sa tingin mo ba ay may kinalaman itong pagkakadiscovery din? Baga may alam na, baga nag-anticipate na si Congressman Zaldico na posibleng makita, ma-discover itong mga blank items kaya siya umalis, pinaalis doon sa kanyang pwesto as chairman ng House Committee on Appropriations. Kaya yung tinanggal at si Congressman Sandro pa ang nag-motion dyan. Yun ay reaksyon sa naganap na napakalaking rally sa Luneta Grandstand. Yung 1.8 million na dumating na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Kasi napakalaki yon. At tandaan mo, bago ginawa nila yon, pinag-uusapan na yung budget na yan. At una pa riyan, mga ilang linggo ang nakakaraan, si VP Inday Sara, binulgar na yan. Na yan si Zaldico at si Martin ang siyang nagdidesisyon kung ano ang budget ng mga departamento. Correct. Hindi ba? Kaya para ipakita ng administrasyon na nakikinig sila kasi maggrabe ng banat sa kanila sa social media. At tinanggal nila yan. Kaya lang, ang pinalit naman, isa pang worse na lawmaker. Ala, worse na lawmaker si Stella Kimbo. So, Mami Big, ano ang iyong reaction dito? Makukulong nga ba o isasama kaya si Stella Kimbo sa demanda? Naku po. Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.